kami sa La Union nung kami ay nag-a-apply ng aming application papuntang UK. Nung una ko siyang nakilala, akala ko ay sobrang sungit. Subalit nung akin siyang nakita at nakilala ng lubusan, sa pala ay isang mahiwaga at mabait na babae. Nung pumunta kami sa San Fernando, kasama namin yung friend niya, sinabi sa akin na ka-work niya siya. Pero hindi ko siya as in napansin before. So, mga siguro 2 weeks ago, may nag-text sa akin. Sabi niya, Caro, na kamusta na po yung apply natin? Sabi, tapos sino po sila? Sabi niya. Tapos sabi niya, si Ka Marvin po. Sabi niya na kasama niyo pong nag-apply before. Sabi niya. Tapos yun, naging friend kami sa text. Marvin is hindi siya sweet, hindi siya yung parang hindi muna siya nanligaw. So, as in friends muna. Tapos, yun one time, nag-message siya sa akin, mag-meet daw kami sa Magic Mall sa Urdaneta. And then, ayun, after work, nagkita kami sa Urdaneta. Ako'y nagpakilala bilang isang kaibigan para kumustahin ang aming aplikasyon doon sa papuntang UK. At ako'y nagkaroon ng pagkakataon para siya yayain na mag-date. Subalit nung pumayag siya, nagkataon na ako'y walang pera. Kaya nung una kaming nagkita at nag-date, ay sa kasamaang palad siya ang nagbayad ng aming kinain sa Chowking. So, pumunta ako sa Urdaneta, nag-meet kami dun sa Magic Mall. Sabi niya, so saan tayo kakain? Sabi niya. Tapos ako naman, feel ko na ililibre ako nito. Tapos one time, nung nakaupo na kami, sabi niya, wala akong pera, sabi niya gano'n. Which is okay lang naman, kasi kaibigan ko naman siya, wala naman siyang sa akin. So sabi ko, sige ako na lang manlibre kasi bagong sahod ako. Pero syempre, minsan may isip mo na turn off ka sa kanya, pero okay lang kasi hindi ko pa naman siya boyfriend that time, so walang expectations. After that siya yung nagbayad ng aming kinain. I was so amazed dahil ang babaeng ito ay hindi agad-agad natu-turn off sa mga ganoong bagay na ugali ng isang lalaki na dapat siyang nagbabayad sa unang pagkikita. Kaya pagkalipas ng ilang araw, ako mismo ang pumunta sa kanilang bahay to meet and to personally court her and para ipagpaalam na rin sa kanilang mga magulang. For almost a month na bumibisita ako sa kanilang bahay, nakita ko na siya isang mabuting anak. She's so responsible, especially for other siblings. Kaya nung pagkalipas ng ilang buwan ay sinabi ko sa kanya na at sa aking sarili na siya na talaga ang babaeng karapat-dapat para sa akin. Exactly October 8, 2008, gabi noon. So, nagme-message kami, ulan pa yon. So, sabi niya sa akin, nagkamustahan kami. So, actually, hindi ko alam na kung single siya or hindi. Tapos, tinanong niya ako, may boyfriend ka ba? At saka, ganyan, about sa mag-boyfriend. Tapos, sabi niya, ako wala, single lang ako. So, sabi niya sa akin, pwede bang maging girlfriend kita? Sabi niya. So, sabi ko, sige, try natin. So, yun lang. So, after that, October 8, 2008, naging kami. Nagustuhan ko siya kasi mabait. Tsaka, kasi sabi ng
father ko, ni papa ko, makikita mo yung isang lalaki pag kung gaano niya kamahal at saka karespeto yung mga magulang niya at saka mga kapatid niya. So, sabi niya, pag pumunta ka sa bahay nila, obserbahan mo. So, nakita ko naman sa kanya yung ganong ugali. So, inaccept ko siya as a boyfriend. At pagkalipas ng mga ilang buwan, ay dinala ko siya sa aming bahay para ipakilala sa aking mga magulang. At sabi ng aking mga magulang ay sa umpisa pa lang natingin nila sa kanya. Siya ay isang mabuting anak at isang responsableng mapapangasawa pagdating ng hapon. And then after May 2009, napag-desisyonan kong mag-Dubai para rin sa future ko tsaka future ng mga kapatid ko kasi ako yung panganay. And sinabi ko yun sa kanya. So, wala naman siyang pagtanggi na umalis ako kasi alam niya naman na yun yung talagang dreams ko na makatulong sa mga family ko. And iprinamis ko naman sa kanya na hindi ko siya pagpapalit kung kahit sa sino. So, after ng mga ilang buwan, taon na kami ay nasa long distance relationship, akin din na I decided also to follow her in Dubai. Pero hindi niya alam na susunod ako dito sa Dubai. Ang sinabi ko lang ay magkikita rin tayo pagkaraan ng ilang buwan. So, dumating si Marvin ng January 2010 dito sa Dubai. So, syempre masaya kasi kasama ko siya. Hindi ako masyadong homesick kasi andyan siya. Hindi mo ma-feel na nagpag-isa ka. Tapos nandyan siya lagi para sa'yo pag may problema. Hanggang 2011, our relationship is going well. May 2012, may reason kung bakit kami naghiwalay. Personal reasons na masakit para sa aming dalawa. Alam ko masakit din para sa kanya, pero syempre sa bawat isang relationship, kailangan ng magkaroon ng space para magkakilala or makilala, alam mo kung ano yung worth ng isang lalaki para sa'yo or worth mo para sa kanya. Pinapanalangin ko sa Ama na sana ipakita niya or ipakita niya sa akin kung sino talaga yung lalaki para sa pinalangin ko talaga yon, pinagpanata ko. So sabi ko, sana bigyan ako ng sign. Kasi sabi niya before, hindi siya makakapunta dun sa event na si Ka Eduardo ipupunta sa Abu Dhabi. So sabi ko, siguro kung pupunta to, siya yung siya na. So nung nagulat na lang ako, nag-message siya. Sabi niya, mag-meet tayo after ng event. So nung nagkita kami, sabi ko, ito na po yung pinapanalangin niyo. Siya na po talaga yung lalaki para sa akin. Kami ay nagkabalikan nung hinihiling kong sign sa Ama ay pagkalipas ng ilang taon ng aming relationship na mas tumatagpa ng dahil sa pangyayari. Nag-decide ako nung last year, 2013, na talagang ibibigay ko na ang aking sarili para sa babaeng ito. Kaya nung kanyang kaarawan, nung December 31, 2013, I already proposed to na magpakasal na kami dalawa. At siya naman ay hindi tumanggi. Pagdating niya, dire-diretso lang siya. Hindi ko alam kung bakit. Tapos,
sabi ko tumulong. Tapos nandun lang siya sa kwarto. Tapos pumunta siya, so habang-habang kami nag-iwan ng sibuyas, sabi, binibwisit niya talaga ako sa mali-mali yung hiwa ng sibuyas. Sabi ko, kung ayaw mong tumulong, umalis ka na dito. O di aalis, sabi ng ganyan. So, parang nabibwisit at binibwisit niya ako nun. So, nung bumalik, sabi niya, gusto mo ba akong mapangasawa? So, niya, pwede ka bang maging Mrs. Ebreo? So, yun, binigyan niya yung sing-sing ko. So, sabi ko, syempre, gusto kong mapangasawa ka. Naway samahan niyo po kami sa aming pag-iisang dibdib at naway isalin niyo kami sa inyong mga panalangin na sana'y maging mapayapa at masagana ang aming pagsasamang mag-asawa. Sana po ay maka-attend po kayo sa aming pong special event. Maraming salamat Thank po. you po.